Pusong hiram. Sa gitna ng abalang lungsod, isang pusong puno ng pangarap ang bumabagtas sa masalimuot na daan ng buhay. Si Lenlen, isang dalagang nasa kalagitnaan ng kanyang 20s, ay may mahabang tuwid na buhok, maputing kutis, at malalim na mga mata na laging nagkukubli ng lungkot. Isang dedikadong call center agent, binuhos niya ang lahat ng oras niya sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Nakapormal siyang bihis araw-araw, suot ang simpleng blouse at slacks, ngunit kahit anong ayos niya, hindi nito maitago ang pagod sa kanyang mukha. Sa gitna ng kanyang tagumpay, tila nabaon sa limot ang kanyang pag-ibig kay Erning, ang kanyang nobyong matagal nang naghintay ng panahon at atensyon mula sa kanya. Si Erning naman, isang simple at mapagmahal na lalaki, ay kilala sa kanyang palaging naka-jacket na may tatak ng paborito niyang banda. May kalakihan ng katawan, kayumanggi ang balat, at may ngiti na tila kayang burahin ang lahat ng lungkot ni Lenlen kung bibigyan lang siya nito ng oras. Isang araw, nagpa siya si Erning na surpresahin si Lenlen. Bitbit ang 2 cheeseburger mula sa Minute Burger, naglakad siya sa abalang kalsada papunta sa opisina ni Lenlen. Bawat hakbang niya ay puno ng saya at pananabik. Plano niyang magtanghalian silang magkasama sa isang maliit na parke malapit sa opisina nito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na niya nagawang makarating. Nabandol siya ng isang lasing na truck driver. Tanghaling tapat iyon, mainit ang araw, ngunit tila umulan ng luha sa mundo ni Lenlen nang malaman niya ang nangyari. Hindi na siya naabutan ni Lenlen, at sa araw na iyon, tila nagunaw ang mundo niya. Simula noon, nagbago ang lahat. Nalungkot ng husto si Lenlen, at sa sobrang pagkabigla at bighati, napabayan niya ang kanyang trabaho. Hindi na siya pumapasok, at araw-araw niyang hinahanap si Erning, kahit alam niyang wala na ito. Ang dating masigla at masipag na si Lenlen ay unti-unting naging anino ng kanyang sarili. Nakatira siya sa isang maliit na apartment, kung saan ang bawat sulok ay puno ng alaala nila ni Erning. Sa mesa, nakapatong pa rin ang larawang kuha nila noong nagdiwang sila ng kanilang 3 anibersaryo. Sa gabi, madalas niyang titigan ang mga larawan, umaasang muli niyang makikita ang ngiti ni Erning. Isang hapon, sa gitna ng makulimlim na panahon, nagpa siya si Lenlen na lumabas ng bahay upang bumili ng kapeng barako sa mall. Sa pagmamadali at kawalan sa sarili, nabunggo niya ang isang lalaki sa may entrance ng mall. Ang mall ay puno ng tao, ang sahig nito ay tila kumikislap sa liwanag ng mga ilaw sa kisame, ngunit sa sandaling iyon, parang huminto ang lahat. "Miss, pakiingat naman," sabi ng lalaki, na may hawak pang blueprint at mga dokumento. Siya si Dave, isang matangkad at may karismang lalaki. May manipis na bigot, makapal na kilay, at nakasalamin. Nakasuot siya ng maayos na polo na bahagyang gusot dahil sa pagmamadali. "Ikaw kaya ang tumabi," bulyo ni Lenlen, na halatang wala sa mood. "Ikaw ang nakabangga, ikaw pa ang galit." Tugon ng lalaki habang inaayos ang kanyang mga nahulog na papel. Hindi na sumagot si Lenlen at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Ngunit sa paglingon niya, narinig niyang bulong ng lalaki, "Nako, sanggit mo naman. Dave pala, in case gusto mong mag-sorry." Pagkalipas ng ilang araw, nagkita ulit sila ni Dave sa isang coffee shop malapit sa mall. Ang coffee shop ay maliit pero komportable, puno ng aroma ng kape at may dim na ilaw na nagbibigay ng relax na ambience. Sa pagkakataong iyon, siya na ang nagkusang mag-sorry. "Pasensya ka na noong isang araw. Bad mood lang ako," ani Lenlen habang inilalapag ang kape sa mesa. Ngumiti si Dave. "Okay lang, pero dapat sagot mo na ang kape ko bilang peace offering." Sa kanilang pag-uusap, unti-unting nagbukas si Lenlen. Sa kabila ng masungit na unang pagkikita, may kakaibang aliw siyang nadama sa presensya ni Dave. Sa bawat ngiti nito, tila may sinag ng araw na nagtataboy sa dilim sa puso ni Lenlen. Pero kahit na, nanatili pa sa kanilang pag-uusap, unti-unting nagbukas si Lenlen. Sa kabila ng masungit na unang pagkikita, may kakaibang aliw siyang nadama sa presensya ni Dave. Sa bawat ngiti nito, tila may sinag ng araw na nagtataboy sa dilim sa puso ni Lenlen. Pero kahit na, nanatili pa rin siyang pakipot. Hindi niya kayang iwan ang alaala ni Erning. Ngunit si Dave, sa kabila ng pagiging prangka at minsan ay masungit, ay may kabutihang loob na tila kumakatok sa puso ni Lenlen. Habang lumilipas ang panahon, napansin ni Lenlen na tila kakaiba si Dave. Minsan, bigla itong nawawala sa gitna ng kanilang pag-uusap. May mga pagkakataon din na nararamdaman niyang may malamig na hangin tuwing magkasama sila, kahit nasa loob sila ng isang mainit na coffee shop. Sa isang pagkakataon, dinala siya ni Dave sa isang park. Ang parking iyon ay tila naiiba sa karaniwan.
Ang mga puno'y matataas at ang mga dahon nito'y bumubulong sa hangin. Nang tiningnan niya ang paligid, parang wala ni isang tao maliban sa kanila. Dave, parang nakakatakot dito. Ah, wala bang ibang tao? Tanong ni Lenlen habang niyayakap ang sarili. Ngumiti lamang si Dave. Minsan mas maganda ang tahimik, Lenlen. Mas madali kang makakapag-isip. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang nagdilim ang paligid. Tumingin si Lenlen sa paligid, ngunit si Dave ay wala na roon. Nang magsimula siyang maglakad palayo, narinig niya ang mabigat na yabag na tila sumusunod sa kanya. Dave, Dave, asan ka? Tanong niya, ngunit walang sumagot. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Lenlen. Habang nakahiga siya, bigla niyang naalala ang sinabi ni Dave sa parke, Lenlen, minsan, ang mahalaga ay hindi kung ano ang nakikita mo, kundi kung ano ang nararamdaman mo. Nagsimula nang magduda si Lenlen sa totoong pagkatao ni Dave. Isang gabi, habang nananaginip si Lenlen, nakita niya si Dave sa isang kakaibang lugar madilim, ngunit maliwanag ang buwan. Sa likod ni Dave ay isang kumpol ng mga kandila na tila altar sa gitna ng kawalan. Dave, ano itong lugar na ito? Tanong niya habang lumalapit. Lenlen, ito ang huli nating pagkikita. Sana tandaan mo ang sinabi ko. Huwag mong sayangin ang oras mo. Pumunta ka na kay Erning. Buhay siya. Naghihintay siya sa'yo, sabi ni Dave habang unti-unting naglalaho ang anyo niya. Nagising si Lenlen na naluluha. Hindi niya maipaliwanag, pero ramdam niya ang totoo sa mga sinabi ni Dave. Sa mismong araw ding iyon, tumawag siya kay Erning. Sa kanyang gulat, sinagot nito ang tawag. Lenlen, salamat naman at tumawag ka. Gusto na kitang makita ulit, ani Erning, bakas sa boses ang saya. Nagkita silang muli, at doon nalaman ni Lenlen na si Erning ay nanatiling tapat at naghintay sa kanya, kahit sa kabila ng lahat. Sa kabila ng pighating kanyang dinanas, natutunan niya mula kay Dave ang isang napakahalagang aral, ang oras ay hiram lamang, at dapat itong gamitin sa piling ng mga taong mahalaga sa iyo. Sa gabing iyon, bago siya matulog, muling nagpasalamat si Lenlen sa alaala ni Dave. Nang minsang dumaan siya malapit sa mall, napansin niya ang isang lumang plate